Hello, Kathleen at Don Bell fans! Alden, sobrang saya. Bag na regalo ni Alden kay Catherine. Gamit nga ba kanya kahapon, no? Kasi meron pala siyang bag na dala dito mga kasembreros. Tapos bagong post ni Kath, no? Sa kanyang Instagram story or Instagram post or Instagram wall talaga. So, unahin ko ito, no? Yung pinost ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram kagabi. Nag-post siya dito ng kanyang mga candid photos, no? Bago yung Netflix event kahapon. So, yung event pala kahapon, pasegwahin ko, ano pala siya? Yung maaabangang mga palabas ng Netflix Philippines 2026. So, yun yung kanyang parang naging title ng kanilang event kahapon na ano yung aabangan sa Netflix ngayong 2026. So, hindi lang sina Catherine, no? Andun sina Janine Gutierrez, sina Dingdong Dantes, so lahat, sila Barbie Forteza, si Charlie Dizon, Enchong D, no, na magsasama si Barbie at saka si Enchong D pala ay magsasama, no, sa isang pelikula mga kasembreros. So meron akong full version nung pagdalo nila sa Netflix. Mamaya ipi-play ko to lahat mga kasembreros kasi nga full ito. Meron dito si Ann Curtis. Ayun, andito rin po si Ann Curtis. Sobrang bait nila, no? May isang fan kasi dito na parang ginawa niya, present siya doon sa event. Tapos, pag dumadaan sina Barbie Forteza, nag-hi siya. Tapos, parang inano niya kung anong maging response ng dadaan. So, yun, lahat sila ay bumati, no? Nung nag-hi siya. Habang nag-video, mga kasembro. Si Ann, si Barbie, si Charles Dizon, si Kath, of course, na nag-reply. Nag-respond din sila mga kasembreros doon sa pagtawag niya or pag-hi niya mga Tapos kakulitan niya si Maha Salvador. Sobrang kulit dito kagabi kasi parang yung question sa kanya ay English tapos parang American accent yung host mga kasembreros. Tapos parang nagpakwela pa siya. Hindi ko lang gaano madinig ko na yung sinabi niya pero parang tumawa. Parang kasi siya yung pinakauna. Parang yung tipong kasi English speaking yung tawag dito yung host nga mga customers tapos with mixing accent pa. Tapos sabi niya, Maha, you're the first. Yung para magde-defend ka ng thesis mo mga kasembreros or research, no? Parang ganong tipo mga kasembreros. So, yun po. Marami, no? Dito sina Agot Isidro, sina Dingdong Dantes, of course. Si Allen Dizon. Hindi ko alam kung, hindi pala ito. Akala ko si Kiray. Of course, parang yung mapapalabas next on Netflix Philippines 2026. So, ang kulit dito, no? Si first time parang magsasama sina Enchong D at saka si Barbie Forteza, mga kasembreros. Parang Christmas something. Christmas themed na pelikula yung gagawin ni na Barbie at saka ni Enchong D. So grabe, no, collaboration Enchong D, BCBN, si Barbie ay GMA. So parang ang Netflix somehow nagiging way na pagsamahin, no, yung mga artista kahit na iba't ibang network. So andito of course sina Chad Vidanes at saka si Dali Dulo na directors, no, ng Someone Someday, mga kasembreros. So pa-play ko to mamaya, no, para marinig ninyo mga kasembreros at saka complete version po ito na videos mga kasembreros. So yun po, no. Tapos pasegwehan ko rin itong nag-post din dito si Ma'am Naybara Lopez ng parang maging takbo ng storya ng Someone Someday, mga kasembreros. Bernardo, sabi dito parang siya opposite Bernardo, one of the Philippines' top actors, leads romantic thriller series. So opposite James Reid in Maha, directed by Chad Vidanes and Dal Dulo. The series follows a dating app CEO who unknowingly befriends someone seeking revenge, threatening her company, family, and personal life. So parang ganun pala siya, no? Nagkakilala sila sa isang dating app na isang CEO, tapos ay hindi alam na nakipagkaibigan pala siya sa isang tao na gusto mahiganti, no? At saka tinatakot siya, no, mga kasembreros, pati ang kanyang kumpanya at ang kanyang pamilya at ang kanyang personal na buhay. So, ganun pala siya, no? Si Catherine Minado na Dutch ko give me a star as Netflix Robot.
2026 or so. So yun po, no? Tapos, yun, parang, yun pala yung maging takbo ng istorya, mga kasembreros. Tapos, going back doon sa ano, no? Sa ating pinost ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, yung caption ni Ma'am Catherine sa kanyang post sa Instagram kagabi, ay may term siya dito na ginamit na hindi ko maintindihan kung ano kung anong ibig sabihin, mga kasembreros. So post niya dito, to doom kind of day, tapos gift, tapos thanks for having us. So yun siya, no? Tapos hindi ko alam, tapos nakatag ang Netflix Philippines 42 minutes ago. To doom, hindi ko alam kung yung to doom, mga kasos, kind of day. So tapos may gift may regalo na logo, mga kasembreros. So ito kaya yung regalo, no, na bag ni Sir Alden, na hawak-hawak niya, mga kasembreros, no, sa kanyang pictorial. Tapos yon, yung naka black and white stripes nga si attorney, mga kasembreros, no. Tinatry kong i-check kaso kasi parang mas maliit yung kay ano, parang ito yata yung Gucci na sinasabi nila na kay Daniel, pero hindi ko rin sure kasi kaya rin nang bumili ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, no, ng sarili niyang bag. I'm not really sure kasi parang yung Bottega bag na regalo ni Tisoy kay Alden ay dito medyo maliit yun ng konti. So ang daming abubot ni Ma'am Catherine dito, may mga yung piercings niya malalaki, tapos may mga dito may mga abubot pa sa kamay, mga kasembreros. So yan po, no, talagang sobrang gwapa ni attorney dito sa kanyang outfit, mga kasembreros. Simple lang pero rock, no, si attorney kagabi. So yun. Tapos, next item tayo. Si Alden naman, yung kanyang Hungry Pita, no, ay nag-post kagabi sa kanilang TikTok account. Parang nagpo-promote sila dito na, ang bagong video nila na nag-feature ng kanilang customers. Tapos, sabi nila dito ay from Facebook increase to franchise owners. So, parang ano siya lang, parang may bagong franchisee, no? Ang ang Hungry Pita. 2 contract signings happened in one day. So grabe, no, dalawang franchisees ang nag-sign ng contract, mga kasembreros. So mga bagong owners pala ito, no, kagaya ni Alden, mga kasembreros. So congratulations, no, parang may lahi yung lalaki, no, parang Chinese siya, mga kasembreros. Tapos next item natin, okay, so sige, unahin ko muna ito, no, na feature si Ma'am Catherine at saka si James Reid, no, na parang pareho yung outfit nila, mga kasembreros. Pero yun nga, no, this was posted by Ma'am Naibara Lopez, no, Kath Reid as Billy and Jordan for Someone Someday. So yun, parang magkapareho lang sila ng outfit, mga kasembreros. Pero team panatag tayo kasi si James Reid ay meron ng dito, meron ng Isa Pressman, mga kasembreros. Tapos, yung mga beater. Yung mga beater. May mga beater kay Ma'am Catherine. Hindi talaga nawawala ito, mga kasembreros. 1 hour ago, Showbiz Police, sabi niya, Catherine Bernardo, wala na daw dating. So, ito yung sasabi ng mga dito, ng mga bashers, no, ni Ma'am Catherine nung pagdalungan niya ng Netflix Philippines kahapon. So, maraming comments dito na wala na daw dating si Ma'am Catherine. Wag na lang natin pansinin. Wag na lang natin pansinin kasi natural naman talaga ito sa industriya ng showbiz, mga kasembreros. Kahit anong galing mo, kahit anong ginagawa mong tama, ay hanapan ka talaga nila ng butas para maging mukhang masama. Tapos ito ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Yung Kath din ay dito, yung red dress nila ng McDo at saka si Ma'am Catherine ay dun sa TCL signing of contract ay parang ginawa nilang ng edits, mga kasembreros. Tapos nung sumabog ay dito naging dark red yung kanyang kulay. Tapos nabasa na sila sa ulan, mga kasembreros, no, ang Kath din. Tapos ito po ay AI generated lamang, nilinaw lamang po natin, pero ang cute ng ginawa ng isang fan dito kagabi, si Glenn Rob 88, no, yung naggumawa nito, mga kasembreros. So tapos yon,
Sobrang kulit lang. Sobrang kulit at saka sobrang cute ng kanyang ginawa. Tapos ang Netflix Philippines 2 hours ago nag-post about sa Someone Someday kagabi. Two things are certain, everyone needs someone and we all have our secrets, Catherine Bernardo and James Reid. Tapos si Maha Salvador. Tapos parang mga pictures ni Ma'am Catherine at ng Someone Someday cast, mga kasembreros. So pinost ito bihira din ng Netflix kasi mag-post ng about yung Ma'am Cath kasi nga may marami rin silang pelikula at saka mga palabas na pinopromote apart from Someone Someday, of course. So but this was posted by Netflix Philippines. So the more na binabash na si Ma'am Catherine, mas dumadami tuloy yung blessings ni attorney, mga kasembreros. So hayaan na natin yung mga bitter, happiness is a choice. Tapos sinihab 1 hour ago, Catherine, Maha, James and their triple comeback. So yun, na-feature din ang Someone Someday kahapon sa Netflix Philippines. The all-star kapamilya trio of Catherine, Maha and James tackle modern relationships and dating in ABS-CBN's upcoming romance series Someone Someday. James is also set to open an original song for the show. So yung theme song siguro ay gagawin niya, mga kasembreros. Someone Someday premieres soon on Netflix 2 hours ahead of free TV. So yun siya, dito sa Netflix soon. Wala silang binigay na na petsa. Palagay ko kahapon, naisip ko rin kasi na hindi pa tapos yung shoot ng Someone Someday, pero patapos na. So pwede rin kasi akala ko kahapon parang parang exclusive na akala ko kahapon exclusive yun na media conference ng Netflix. So hindi sa Someone Someday. So hindi pala. Parang pinatawag lang pala yung mga may pelikula or may gagawing show in collaboration sa Netflix, mga customers na ipapalabas sa Netflix. Kung kaya andun pala si Ma'am Catherine. Akala ko kasi exclusive na sila lang. Kasi pagka ganun, ibig sabihin tapos na lahat-lahat, kagaya ng Hello Love Again dati, nagkaroon sila ng second press con, ay yun na, tapos na yung shoot lahat-lahat, mga customers, na promotion na lang sila ng show ng pelikula na Hello Love Again, mga kasembreros. So pero tingnan natin, baka may mag-post din naman ng mga fans or mga random persons, mga kasembreros, habang nagsushoot sila. Tapos 6 hours ago na-feature din si Sir Alden naman, yung kanyang Love Siargao, Filipino teleseries sa KE, ano yung KE? Kingdom of Kenya, something like that. Alden Richards and Dean Lustre share excitement of upcoming si Choi Bomin, kasama din po nila, mga kasembreros. So dito nga sa Love Siargao na kasama si President Nadine Lustre. So aabangan din natin ito, sobrang puti niya. Sobrang puti niya, Choi Bomin, So grabe, yung collaboration ng mga Korean stars, Korean actors and actresses. So Korean actress lang yata yung bihirang makuha, kasi kadalasan dito ay mga Korean actors yung ginagawang collaboration ng Philippine showbiz industry. So siguro medyo mahirap kapag babae. Kadalasan kinukuha nila ay lalaki, mga kasembreros. Tapos 3 hours ago, Showbiz List Daily, parang pinost niya dito yung pictures ni Kath nung bata-bata pa. Tapos nung magdalaga at saka woman na siya, lady, mga kasembreros. So the one and only Asia superstar, Catherine Bernardo. So yun po, mga kasembreros and mga Cathinatics. So yun. Tapos yun, sobrang saya ni Alden. Hindi ko nabigyan ng emphasis to kahapon na sobrang saya ni Tisoy dito, doon sa IME nga nila na Wonderful Moments na music festival. Dito ay enjoy lang. Mas masaya kaya kapag lumalaban ka ng patas, lalo na kung para masecure, secure ng concert. Ang cute ng caption dito. Sabi niya,
Mas masaya kaya kapag lumalaban ka ng patas, lalo na kung para makasecure ka ng concert or makasecure ng concert ticket sa paborito mong artist. Kasi umattend siya dito sa sa parokya ni Edgar. So, paborito niya yata dito ang parokya ni Edgar. Kaya, parokya ni Edgar at saka Glock 9, mga kasombrero. So, kasi yun yung day 2 na mga singers, mga kasombreros. At saka rapper na rin, no? Si Glock 9. So, yun po, no? Si Sir Alden Richards ay enjoy. So, sobrang happy, no? Kapag masaya si Alden, tayo din po ay masaya, mga kasombreros. So, naging fanboy dito si CEO, no? Chief Executive Officer ng kanyang ng kanyang sariling produced din na concert na festival, music festival, mga kasombreros, na IME nga. So talagang enjoy lang si Soy T, mga kasombreros. So happy, no? Sobrang saya ni Tisoy, mga kasombreros, and tayo din po ay nagiging masaya kapag siya po ay masaya. So bilang mga fans, mga kasombreros. So parang minsan kailangan maging fanboy para maranasan, kasi di ba kadalasan siya yung inaano ng fans. So ngayon ay siya naman ang fanboy, mga kasombreros. Tapos Don Bell tayo, mga kasombreros, na update, no? Si Donnie ay nag-post dito kagabi yung parang in-endorse niya na Next LED, mga kasombreros, no? Na solar power station. So siya, powered by the sun. So parang charger or parang power bank. So parang ganoon siya, mga kasombreros, na malaki. So power bank siya, tapos hindi siya hindi siya sina-charge or hindi siya gumagamit ng kuryente kasi nga solar siya, mga kasombreros. So, sabi nito, I'm Donnie and I choose Next LED. So, sabi ganun, mga kasombreros, no? So, ang kulit, no? Pwede pala siya, no, kahit nasa camping kayo, kasi di ba pag walang kuryente, ay ito na yung maliban sa power bank, ay ito yung parang solar charger. So, ganun siya, no? Solar power bank. So, parang ganun. Galing, no? Galing nito, mga kasombreros. So, output ports, reliable power, 120 watts. So, yung kanyang and ang kulit kasi, pwede nilang lagyan ng lagyan lang ng, ng ilaw or lampara sa gilid. Tapos, para na rin siya nag-charge, mga kasombreros. So, yun, ang kulit lang, no, ng ginawa nila dito sa Next LED, na pwede siyang charger. Or pwede, parang power bank siya, pero solar, mga kasombreros. So, actually, yan lamang, no, sa ating Catholic dumbbell items. Sana po, play ko lahat to, mga kasombreros, no, para ma-appreciate niyo. Full version po ito ng press con nila kahapon sa Netflix. Sobrang cute dito talaga, yung tinawag sinaan, si Kath, and then dumaan sila lahat, tapos nag-respond lahat, mga kasombreros. So, very humble sila, no? Mga kasombreros and mga Cathinatics and mga dumbbell natics. So, pa-play ko po ito. Enjoy watching these videos. And of course, no, yung Word of God na sobrang ganda at kailangan nating kaluluwa at buhay. So, isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Hi, Barbie again! Hey, Kat! Hi, Charlie! Hi, Janine! Hi, Dad! Hi, Ann! And we have missed them on the small screen together with James Reed. Joining him is, welcome back as well to Maha Salvador. Oh, you work it. And
finally, Catherine Bernardo. First of all, what a stellar cast. Can we give them a round of applause? Exciting times ahead for all of the fans. Standing up, everyone. To come a little bit closer and take center stage, we'll start it off with Chad and Dolly. Hope would resonate most with the viewers? What is it about this story that makes it special and able to connect not just with Filipinos? Maha, we'll start with you. Una ako sa pool. Siguro maliban sa it's a love story, it also has a mystery and a suspense. So may mga characters na you'll both love and get frustrated with. Sino kaya yun? Which makes it exciting and relatable to everyone. Catherine? Yes, and maybe to add to that, yes, there are villains, and then we have the protagonist, antagonist, but what I like about this project is that the characters are real, and that's what we try to keep in mind every day, na these characters shouldn't be perfect, diba? We are not perfect, and we want the audience to feel the authenticity, and we want them to see the flaws of all the characters. Just to make it a bit relatable. So I like that about the story because it's very real. You're not just watching characters. We want the audience we want them to relate. We want them to be relatable. And also, yes, reaching not just here in the Philippines, of course. Sino bang may ayaw, diba? As long as you have good projects, I think the possibilities are endless. So we are hoping, of course, to tap not just Filipinos, but also Filipinos all over the world. And maybe, di ba, hindi lang mga Pinoy. So as long as we have a good material, we believe in the material, I think that's possible. And we're just hoping for the best. So ngayon, yun muna yung focus namin. Sana mapasaya kayo at makarelate kayo sa lahat ng characters. And it's such a powerful and it's a fun thing to do because of these characters. And finally, the man playing the green flag character. Go ahead, James. We'll see. But this character for me is very different from the love stories I've played in the past. And I think it's very refreshing, actually, the way he tackles relationships and love in this series. So if it's something I hope the international fans or viewers will take away from this, is This is our first time working together, Well, actually. if you grew up in the 2010s, Drop the mic ka dun, ha? Guard! Whoa! for us, I think Christmas usually is a reminder that it's a season of giving, but also it's a reminder that it's a season of forgiving also. Our episode is rotating around, let's open our hearts for possibilities and opening our hearts to, making amends to those people that we thought we would have rifts with, but also at the same time, opening our hearts to a possible life together. So, yun.
Sobrang ganda ng ating Word of God mga kasembreros. Title natin ay Pag Minahal Mo Ang Mundo. Bakit kaya no? 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world, or ito pala yun, no? Or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father, or God the Father, is not in him. Ito mga kasembreros ay napakalalim na turo ni Apostle John para sa mga taong talagang materialistic. Kumbaga pwede natin gamitin ang meron tayo, pero wag natin silang mahalin at ibigin to the point na pinagpapalit natin yung ating relationships, yung good na relationship, yung magandang ugnayan natin sa ating pamilya, sa kapatid, asawa, magulang, anak, and so on, for the sake of material things. Kunwari, nag-away kayo dahil sa lupa, nagpatayan dahil sa lupa, nagpatayan dahil sa kayamanan, dahil sa pera, dahil sa mana. So yun ang sasabi natin na mas minahal mo ang mundo, mas minahal mo ang mga bagay. Sabi dito, or the things in the world. So lahat ng mga bagay sa mundong ito, kapag minahal daw natin ay wala sa atin ang Panginoon, wala sa atin ang Diyos Ama. Ibig sabihin nun ay hindi natutuwa, no? Ang Diyos sa atin kapag tayo po ay mas iniibig. Kung we put more value sa mga material things, mga kasembreros, over doon sa good relationships at of course, no, sa ating relasyon sa Panginoon. Maraming mga magkakapatid ang nag-aaway, nagkakaroon ng hidwaan, hindi nagpapatawaran dahil sa mana, dahil sa pera, dahil sa material things, dahil sa lupa, sa property, and so on mga kasembreros. So, marami nangyayaring gano'n, no? And sasabi ni Lord dito, ni Apostle John, ay wala pala sa kanila, no? Hindi naninirahan or wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos kasi, di ba, pag Espiritu ng Diyos, mas unahin yung relationship, mas okay na sa amin na simple lang ang buhay, pero may magandang relasyon kami ng aking magulang, ng aking anak, ng aking asawa, kapatid, and so on. So, kapag may Diyos sa ating tahanan, mas unahin natin yung pag-unawaan sa bawat isa, no? Yung pagpapatawad sa bawat isa. Pag may ang Diyos ay nasa gitna ng ating tahanan, ng ating buhay, ay mas unahin natin yung awa, no? Mas unahin natin yung pagpapaubaya, mas unahin natin yung tama, no? Righteousness, mga kasembreros, and kabanalan, and so on. At kapayapaan, of course, no? Mas gusto mo pang tumira sa isang mapayapang lugar, kahit na simple at payak, kaysa sa mayaman nga kayo, pero nag-aaway naman parati. So parang mas gugustuhin mo doon sa So yun yung manifestation or proof yun mga kasembreros na ang Espiritu ng Diyos ay andoon, 'di ba? Ano ang bunga ng Espiritu ng Diyos, no? The fruit of the Holy Spirit of God: love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control mga kasembreros, no? So yun siya. So kung hindi ito nakikita sa ating tahanan, no, isama pa natin dito yung mga forgiveness, yung humility, yung care and concern sa bawat isa. Kapag hindi ito nakikita sa isang pamilya, ibig sabihin po ay hindi naghahari ang pag-ibig ng Diyos, because ang Diyos ay pag-ibig mga kasembreros, no? Sapagkat yun ang kanyang nature. So kapag hindi ito nakikita sa atin, so ibig sabihin ay mas minamahal natin ang mundo at ang mga bagay sa mundong ito mga kasembreros over sa Diyos Ama at sa relationship natin sa ating pamilya. Kasi isipin natin, ang mundong ito ay passing, okay? Magugunaw ang mundong ito. So if you're too attached, no, kumbaga mahal na mahal ang mundong ito na ayaw mong himiwalayin, ayaw mong kumawala mga kasembreros. So hindi tayo makapasok sa heaven. Kumbaga imbis na papasok tayo sa heaven, hindi natin gusto kasi gusto natin sa mundong ito na passing, no? Kumbaga lahat ng nandito sa mundong ito ay temporary. Hindi siya forever mga kasembreros. Temporary ang nandito, no, fleeting mga kasembreros ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. So ang tanging may iwan lamang ay ang salita ng Panginoon, no? Heaven and earth will pass away but the words of God will never pass away. So ganoon sa mga kasembreros. This verse emphasizes the importance of prioritizing spiritual values over material desires. So yun ang sabi natin, no? Spiritual value. So ito yung mga fruit of the Holy Spirit, no, ng Panginoon mga kasembreros over materialistic desires. Okay? Yun ang mention natin kanina, no, mga material things, mga kasembreros.
At ang verse na ito encourages believers to not become so attached, no? Yun yung na-mention natin kanina, to earthly possessions, power, or pleasures that they overshadow our love for God and others by cautioning against loving the world or anything in it. So kagaya na mention natin mga kasimbireros, mas minamahal, ayaw ng Diyos na mas minamahal natin yung mga bagay na makamundo, no? At saka andito sa mundong ito. Yes, pwede natin gamitin. Ang pera po hindi po masama. Okay, ang property hindi masama. Actually, they're blessings from God. Yung pera hindi masama, yung material things hindi po yan masama. Yung lupa, yung bahay, no, yung kotse hindi po yan masama. If they are being used, mga kasembres, for the glory of God, or pinapasalamatan nila ang Diyos, mga kasus, and we recognize and acknowledge na ang Diyos po ang nagbigay sa atin. Pero kapag yung property, bahay, lupa, pera, kapag yan ang naging rason kung bakit nag-aaway kayo ng mga pamilya, or kumaga pa parang you are too attached, no? Sabi dito talagang tayo po ay mahal na mahal, iniibig talaga natin. So kagaya nga ng di ba, kapag nagkakaroon ng konting gasgasan ba sa kalye, unang titingnan ng may-ari ng kotse kung may gasgas, no? Yung kanyang kunwari yung kotse at saka yung bike or yung kotse o yung motor na gabanggaan. So ang lingkod ng Panginoon or ang anak ng Diyos, unang titingnan niyan yung biktima, no, yung nakabangga sa kanya or nabanggaan niya, mga kasus. Okay ka lang ba? Pero kapag hindi man nanampalataya ni Kristo, ang unang titingnan niyan yung kotse. Tapos pag may gasgas, pababayaran pa doon sa So gano'n. So malaki ang pinagkaiba talaga, mga kapapa. We value human beings over material things. Kasi ang material things, makikita naman yan, mabibili yan, mga kasus. Not unless wala talagang pag-ibig sa puso natin at ang Espiritu ng Diyos ay hindi nananahan sa ating buhay. So it reminds us that the transient nature, so ito not transient, ibig sabihin ay temporary, of worldly things can distract us from what truly matters in the eternal perspective. So nakaka-distract kasi, kunwari, cellphone, bagong cellphone, pera, property. So nakakasilaw talaga sila, mga kasembreros. Kumaga pa mas para sa atin minsan, ipagkakanulo natin yung ating kapatid, ipagkakanulo natin yung ating magulang, yung ating asawa, yung ating anak, or for example, over material things, no? Over bibigyan kita ng 2 hektarya, tapos pag-aawayan ng magkapatid. So parang nandun na yung papasok din yung inggit, yung galit, yung puot, yung hindi pagpapatawad. So damay-damay na yun, mga kasembreros. So kung kaya kapag hindi nananahan ang Diyos sa ating puso, sa ating buhay, talagang mananaig ang galit kaysa sa pagpapatawad at sa pagmamahal, mga kasembreros. So the letter of 1 John was written to early Christians to encourage them to live in the light of God's love and truth. No, chapter 2 addresses the issue of worldliness and its dangers it poses to our spiritual lives. This verse specifically warns against loving the world and the things in it. So parang hindi siya typical na pamilya na mindset na, kasi mga kasembreros kapag sasabi natin parati at nangyayari naman talaga sa realidad ng buhay, na kapag mas minamahal mo yung mga bagay sa paligid mo over relationships, ay nagkakaroon ng hidwaan. So kunwari sa magkapatid, no, matagalan ng issue yung nagpapatayan, naghihiwalay, nagkakaroon ng tampuhan, nagkakagalit sila, mga kasama, dahil sa mana, sa lupa, sa pera na binigay and so on. Tapos may iba pa na yung gamit, no, kunwari nasira ng kapatid mo yung ganto, tapos grabing galit mo, minsan di nagpapatawad and so on. So mga ganong tipo, mga kasembreros. Pero tayo sa awa ng Panginoon, yung kapatid ko na marami na siya nasira, na yung cellphone ko na sinira niya, yung kapatid ko na may diferensya sa isip, no, parang mentally handicapped, mga kasembreros. So okay lang, no, kailangan magpasensya tayo, and especially kapag hindi normal yung kanilang isip, we have to be patient. Na doon talaga na-test ang patience natin kapag sa mga taong may special needs or special attention, kailangan ng special attention, mga kasembreros. So yun po, no. In conclusion, this verse serves as a crucial reminder to evaluate where our affections lie.
Are we more concerned with accumulating worldly treasures, or are we focused on nurturing our spiritual growth? So reflect on how you can shift your priorities to align more closely with God's will. Ask yourself, what steps can I take today to detach from worldly distractions and deepen my relationship with God? So contemplating these questions can help you find ways to live a more balanced, spiritually fulfilling life grounded in the love and truth of God. So talagang dapat grounded. Doon tayo tinawag ng Panginoon maging maibigin tayo sa kanya unang-una, tapos sa ating tao, no? Love para sa kanya, of course, no, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and then love our neighbor or our families, mga kasimbreros, or the people around us as we love ourselves. So ganoon siya, mga kasembreros. So doon nakafocus. Hindi niya sinabi na mahalin mo ang cellphone mo ng buong puso, lakas, kaluluwa. Mahalin mo ang kotse mo ng buong lakas, kaluluwa at isipan. Hindi niya sinabi, mahalin mo ang lupa mo na 5 hektarya ng buong lakas, kaluluwa at isipan. Mahalin mo ang pera mo ng buong lakas, kaluluwa at isipan. So hindi niya po sinabi na gano'n, no? Sinabi niya na mahalin natin ang Diyos. Because ang Diyos ang lumikha sa atin, and He is our God, and we are not, mga kasembreros. So hindi rin niya sinabi na mahalin mo ang iyong kapwa-tao. Hindi niya sinabi na mahalin mo ang iyong kapwa-tao ng buong lakas, kaluluwa, isipan at puso, no? So hindi siya ganoon. Baliktad, no? Dapat una ang Diyos, pangalawa lamang ang tao. Alright? So yun po, no? So sa application natin, it is essential to cultivate a mindset that values eternal treasures over temporary pleasures. We can develop a deep-seated contentment that surpasses the fleeting gratification derived from worldly pursuits. So by seeking fulfillment in our relationship with God and striving to emulate Christ's teaching. So, kasi kapag kontento tayo and satisfied tayo sa relationship natin sa Panginoon, mga kasembreros, alam niyo po ang ginagawa niyan, naging kontento rin po tayo sa buhay. Okay? Mas ipaprioritize natin yung magandang relasyon sa loob ng pamilya over material things, mga kasembreros. So, ganun siya, no? Yes, kailangan natin ng mga material things. No, they are blessings, as I've mentioned earlier. Ay blessings po sila sa na mula sa Panginoon. Pero kapag yun ay yung pinagmumula ng away, ng gulo, ng inggit, and so on, ay hindi na po yun maganda at tama sa kanyang harapan, mga kasembreros. Kung maaring dadaloy ang sumpa instead of blessing kapag naghahari na yung hidwaan sa loob ng tahanan or pamilya. Alright? So kung kaya dapat tayo ay huwag nating mahalin, no? Ang gamitin natin, yes, wag nating mahalin at wag tayong masyadong attached masyado sa mga bagay sa mundong ito at maging sa mundong ito as a whole, mga kasembreros. Alright, so now sa ating Word of God, no, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, in a sense of mindset and belief na wag masyadong mahalin ang mundong ito, mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, with the communion of the Holy Spirit, huwag nating mahalin ang mga bagay na sa mundong ito at huwag nating mahalin ang mundong ito in general. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros. Paalam po. I love you all.